Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Aming makapangyarihang Diyos, Ikaw ay pinupuri at pinapasalamatan namin sa araw na ito. Dahil narito kami para magtipon-tipon, para itaas at sambahin ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Lord, bago po kami mag-umpisa sa aming gawain, saliksikin mo po ang bawat puso at isipan namin, Panginoon, Lord God. Lord, kung ano man ang nakikita niyong bahid ng kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa. Pakalinisin niyo po ang mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, Lord God, upang kami ay dapat at malaya kami na magpuri sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa araw na ito, Lord God, na maguna ka sa gawain ito. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat mga anak mo na naririto, Panginoon, Lord God. Lord, maging sa magdi-deliver ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, langisin mo ang kanyang bibig upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord God. Let your presence feel in this place, O God. Move in this place, O Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na hindi kami magtatagumpay sa ito, Panginoon. Because we declare the victory upon victory, O God. Blessing upon blessing, Lord God. Maghari ka, Panginoon, sa bawat buhay namin, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil, Lord, we are nothing without you, God. And for with you, Jesus, nothing shall be impossible, O God. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Handa na po ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya ako po ang bakit ito ibigay natin ng labis na pagpupuri sa ating Panginoon dahil ang ating pinupuri, Diyos ng kataas-taasan at hari ng mga hari. Kaya sa oras ito, tinatawa ko ng Diyos sa ating kayo kung tayo may sa Magandang araw po sa ating lahat. Maligayang pagdating sa tahanan ng ating Panginoon. Ngayon, sama-sama po natin buksan ang ating puso't isipan upang purihin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Awit 113 verses 1 to 3, purihin niyo si Yahweh, kaya kayong mga lingkod niya, purihin niyo ang kanyang pangalan. Purihin ang pangalan niya mula ngayon at magpakailanman. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito, purihin ang pangalan niya. Ngayon, inaanyayahan ko po ang bawat isa na purihin ang ating Panginoon. Kantahin po natin ang langit. Oh,
sa kanyang templo. Sumamba kay Yahweh sa lahat ng panahon dahil siya ay karapat natin at natin purihin ngayong araw na ito. Isipin niyo lahat ng kabutihang ginawa ng ating Panginoon sa inyong mga buhay.
trono ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo na po ay dadako po sa pagbibigay. Alam ko po na sa bawat isa sa atin, ay tayo ang pagkakita para sa ating Panginoon. Alam ko po na hindi na ito bago sa atin, kundi sundin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay magbigay para sa ating Panginoon. For the promises you've kept, in every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how you Dakilang Diyos, kami Panginoon ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang kaloob ng bawat isang Panginoon ng langit namin, Panginoon. Siya po pagpalayan ng anak buhay ng mga kapatiran, Panginoon. Magmula po, Panginoon, sa nag-uwisin, Panginoon. Lord, nagtuturo po mga kasala po, Panginoon. Yung nagsasaka, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Lord, ka na dapat na kami magpasalamat, Panginoon, dahil kayo po ang nagbigay ng aming pagkakakilala. Salamat po, Panginoon, Lord, dalangin namin na gamitin niyo, Panginoon, ito sa talagang iglesia, Panginoon. Salamat po. Ito ang papuri namin, salamat sa pangalan ng aming na si Jesus. Amen. Alam ko po na sa linggo na naman na ito yung nagkita-kita, tayo naman po ay tumayo upang kumustahin ang ating mga kapatid, alihan natin sila, isipan natin sila. Umikot po tayo. Thank
pagpala ng ating Panginoon. Ako na po muna. Lubos po akong nagpupuri sa ating Panginoon dahil noong last year hindi ako po nakapag-participate sa ating Panginoon, kaya lubos po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil unexpected na nung birthday ko po, mayroon po yung blessing na ibinigay sa ating Panginoon, kaya lubos akong nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung hindi mo ini-speak, alam ko po na ang Diyos pala ay mayroon inilaan sa iyo at ibibigay ng ating Panginoon. Kaya lubos akong nagpupuri, nagpasalamat sa ating Panginoon dahil nadagdagan na naman ang aking taon po. Kaya lubos akong nagpupuri, nagpasalamat sa ating Panginoon dahil ang prayer ko sa ating Panginoon, kung gaano mo ko iningatan noong 2025, sabi ko sa ating Panginoon, mas malalo mo akong iingatan itong 2026. Kaya lubos akong nagpupuri, nagpasalamat sa Panginoon, hindi lang sa aming physical na pangangatawan, maging sa spiritual. Alam ko po na nandyan po Panginoon na nagpro-provide, lalong-lalo sa aming pangangailangan. At maraming salamat po. Sino po ang pinagpala? Amen. Ah, Magandang umaga po sa ating lahat. Parang parang hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa nangyari sa aming pamilya. Napakasakit talaga ang nangyari. Pero naniniwala ako na talagang buhay ang ating Diyos na siyang pumilo sa amin dahil hindi ko inaakala na mapapauwi ang labi ng aking anak. Talagang kumilos ang Diyos sa amin. Kaya laking pasasalamat ko. At nagpapasalamat din ako kay Pastor sa mga lahat ng tumulong. Saka yung mga katrabaho niya sa Amerika, sila talagang kumilos na talagang mapauwi ang bangkay ng aking anak. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya talagang parang siyang nagprepara ng lahat. Na hindi ko talaga akalain na ganun na lang ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat na sumuporta sa lalong-lalo na sa kay Madam Rita sa Pilir Family, sa lahat ng kayong mga lahat na membro na sumuporta sa amin. Maraming salamat. At ngayon, ang hinihiling namin ulit na kasi patuloy ang kaso, yung makamit namin ang hustisya kaya yun ang talagang hinihingi namin sa Panginoon na kasi talagang patuloy ang kaso. Pero talagang pasasalamat po talaga. Hindi ko akalain na ganun. Kaya maraming salamat sa inyo na mga kapatiran sa Panginoon na sumuporta sa amin.
Basta ganun na lang. To God be all the glory. Hallelujah. Napakahirap po yung nangyari po sa kanila. Ah, Maaari lang sana kung siya po ay nagkasakit na ay hindi napakasakit ang pagtanggap. Pero yung nangyari sa kanya, mismo po yung asawa niya ang bumaril sa kanilang anak. Kaya alam ko po na lahat po ng bagay nasa Panginoon po. Ah, Alam ko po na ante, yung hostisya, makakamit nyo po dahil kasama natin ang Panginoon. Walang problema na hindi malulutas. Nasa Panginoon. Basta kumapit lang tayo sa Panginoon, alam ko po na hindi tayo pababayan ng ating Panginoon dahil tayo po ay anak niya at promise niya po na hindi tayo pabayan ni iiwan lamang. Kaya alam ko po na lahat ng bagay ipagkatiwala sa ating Panginoon ay ating makakamit. Alam ko po na sa oras na ito, tayo na po ay umupo sa komportable upang tayo po ay makinig ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tinatawagan ko po ang aking pastora na si Pastora si Edita Ropo. So, isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. Isang napakalamig ng umaga. Ang hirap bumangon sa kama. So, ngayon po, naatasan po ako ni Pastor para magbigay po ng mensahe dahil um, dahil po ngayong linggo atin pong pinagdidiwang ang sayo or yung Special Annual Youth Offering na taon-taon pong ginaganap sa buong national po ito. Ito po ay binaba ng UFY National. Kaya humihingi po kami ng konting tulong dahil itong sayo po ay ang layunin po nito ay para mag-invest or magbigay sa magbigay ng bagong pag-asa sa mga kabataan. Hindi lang po sa UFY kundi pati po sa kabataan sa para makaabot pa po tayo ng mga kaluluwa. So So yun po. Raisa, yung ano. So, proud po namin gustong sabihin na last year, Balangay po ang may pinakamalaking sayo offering sa buong district po ba, Pastor? Or sa ano po, San Carlos Division po pala, San Carlos Division. Kaya super blessed po ang mga kabataan kasi grabe willing po silang magbigay ng kung anong meron sa kanila kahit sabihin natin na sakto lang yung mga allowances nila pero willing po silang magbigay para sa ating Panginoon. Sabi, nakakaba pa na. Nakakaba na nga, malamig pa. Double ano.
Maraming salamat po. Um, Nasisiguro po ako na mapupunta po yan sa dapat na mapunta. Kumbaga, mapupunta po yan sa mga buhay ng mga kabataan na nangangailangan. Thanks to the Holy One. Give Bago po ako mag-umpisa sa ating mensahe sa araw na to, meron lang po akong warning. Warning, sabi. Diba sabi, bato-bato sa langit ang matamaan, mabukulan. Pero ngayon, bato-bato sa langit, ang yakapin ng ibabato, namnamin ng ibabato at magbago. So, amen. Amen po ba? Amen. So, naniniwala ako na kung matamaan man tayo ngayon, magbabago tayo, no? So, wag po kayong mag-alala kasi, grabe, kung literal na bato, baka wala na po ko sa harapan nyo ngayon. Ang dami ko na pong bukol, kumbaga. So, yun po. So, sa mga oras na to, let's open our eyes, our ears, our hearts, and let God speak to us, mga kapatid. At ang teksto po natin sa umagang ito ay ating matatagpuan sa Genesis, kabanatang 22, talatang 1 hanggang 11. So, allow me to read, mga kapatid. So, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang kahoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham. Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod
ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Berseba. Maraming salamat po. So, purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So, tayo po yumuko at tayo manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat din po sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, parangalan, at itaas ang iyong kataas-taas ang pangalan. Panginoon, humihingi po kami ng gabay, ng proteksyon sa mga oras na to. Kayo po nawa ang siyang manguna, maghari sa aming gawain ngayong linggo, Panginoon. Bigyan niyo din po nawa ang bawat isa ng karunungan na siyang magbibigay po at magbubukas po ng aming mga puso't isipan para po maisagawa at maisagawa ang iyong kalooban, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Ikaw nawa ang siyang mapapurihan at maitaas sa aming gawain sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, muli, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, ang ganda po ng umaga, super blessed ako ngayong umaga, pero nag-alarm po ako, ang aga-aga ng alarm ko, pinatay ko, pagising ko, 7:00 na. Sobrang lamig. So, yun po. Ang ating tema sa umagang ito ay ang pagpapala sa tunay na pananampalataya. Alam ko po, parang common na po itong kwento. Ilang beses na po nating narinig itong kwento. Pero, mayroon pong nais na mensahe, na ibigay na mensahe ang ating Panginoon ngayong umaga sa bawat isa po sa atin. So, muli ang tema po natin, ang pagpapala sa tunay na pananampalataya. May tanong po ako, sino po dito ang may gusto ng blessings? Amen, 'di ba? Hindi lang po 'di ba lahat naman po tayo gusto ng pagpapala, hindi lang naman sa material na bagay. Pagpapala sa kalusugan, yung pagpapalang karunungan, at pagpapalang kapayapaan. Ayun po yung parang pinaka-inaasam-asam natin at pagpapala. At alam niyo po ba na yung mga pagpapalang ito, makakamit natin. Makakamit natin, pero makakamit natin kung meron tayong tunay na pananampalataya sa Diyos. At sa mga oras po na ito, malalaman natin kung ano nga ba yung mga tunay, kung ano nga ba yung tunay at tamang pananampalataya sa Diyos. Una, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay may pagsunod. Sabi po dito sa talata 3 hanggang 6, so yung unang verses, yung unang talata, 1 to 2, di ba nagbigay po ng instruction doon ng Panginoon kay Abraham? Sabi niya doon, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Nagbigay po ng instruction si Lord kay Abraham. Pero, nung sa talatang 3 hanggang 6, sinunod, wala pong tanong si Abraham. Wala po siyang tanong, hindi po siya, bakit Lord? Bakit gusto niyong ihandog ko ang anak ko? Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya parang umayaw. Ay, ayaw ko Lord. Ayaw ko po. Sumunod po si Abraham. Sumunod po siya, tumalima siya agad. Sinabi dito, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. 'Di ba? Agad-agad, kinabukasan. Ngayon, at alam niyo po, 3 araw po yung yung paglalakbay nila bago sila makarating dun sa itunuro ng Diyos kung saan nila ihahandog si Isaac. Pero sa 3 araw na yun, sa tingin niyo po ba hindi sumagi sa isip ni Abraham na wag na lang kaya?
Kasi kaisa-isang anak niya yun eh. Mahal na anak niya yun. Kaisa-isang anak niya kay Sarah. Saray. Ngayon, pinakamamahal niyang anak. At baka sabihin niyo na, hindi. Kasi marami na, di ba, pagsubok to eh. Pero hindi alam ni Abraham. Hindi kasi, baka alam na ni Abraham yan kasi marami ng miracles, witness siya ng miracles, promises ng Panginoon, pati yung covenant. Pero, isipin po natin, lagi po natin yung sarili natin sa paa ni Abraham. Na sabihin na ihandog mo yung pinakamamahal mo. Di ba parang napakasakit? Tapos parang hindi pa katampu-tampu yun. Pero kasi si Abraham, pero si Abraham, alam niya na wala siyang pagmamayari sa mundo. Wala po tayong pagmamayari sa mundo. Diba sinabi niya rin nung nanalo sila against 3 kings, sinabi niya po doon na hindi ako kukuha kahit tali ng sandalyas mo para hindi mo masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. Sabi niya doon sa hari. Pero gusto tayong i-remind ng Panginoon at gustong sabihin, parang ipakita ni Abraham na wala tayong pagmamayari sa mundong to. Na lahat ng meron tayo ngayon ay sa Panginoon. Kaya, He is willing na ibalik sa Panginoon ang kanyang anak. And itong pagsunod na to, 100% na pagsunod, ay isang tunay na pananampalataya sa Panginoon na nais makita ng ating Panginoon sa ating buhay. Diba? And gusto ko rin po, let me remind you again, sabihin natin na si Abraham kasi, diba, witness nga siya ng promises. Witness siya ng mga ng ating Panginoon. Tinulungan siya, niligtas siya ng Panginoon. Tinulungan siya sa mga kaaway niya. Yeah. Pero let me remind you, God is also willing to give you everything, mga kapatid. Willing din ng Panginoon at wala naman pong sekreto ang ating Panginoon sa atin. Binigay na po ng Panginoon ang lahat ng instructions ng buhay. Binigay na po ng Panginoon ang lahat ng promises niya sa kanyang mga salita. Tayo lang po yung magtutuklas noon, magbabasa nito, na para and we have assurance in the first place, mga kapatid. Kaya gusto ko ulit kayong tanungin, babalik po natin. Are you willing to have an absolute obedience sa Panginoon? 100% na pagsunod sa ating Panginoon. Ulitin ko po, 3 days. 3 days pong naglakbay si Abraham. May pagkakataon po siyang tumakbo, umatras, pero sumunod pa rin po siya. At ito po yung pananampalataya na nais makita ng ating Panginoon sa atin. Sabi po sa Deuteronomy 28, talatang 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. May kasunod pa po ito. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan, sa inyong mga bukid, bibigyan niya kayo ng masaganang ani, maraming hayop, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Diba? Mga kapatid, pagsunod pa lang po yun. And favor will follow. Yung mga blessings, nag-uumapaw na. Isa pa lang po yun, pagsunod sa Panginoon. Pagsunod, pagtupad ng kanyang nais. Sinabi rin po sa 1, Kabanatang 14, talatang 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, may question ulit ako. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kaya kung mahal natin ang ating Panginoon, dapat nating sundin ang kanyang nais kasi sinabi niya sa kanyang salita Si Lord mismo sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Susundin natin ang kanyang mga kalooban. Ang sarap pakinggan na mahal kita, Lord, I love you, Lord.
pero hindi nakikita ng Panginoon, wala tayong pagsunod. Parang, ano lang, talk lang tayo, salita lang. Ano, gustong makita at gustong makita ng Panginoon yung pagsunod natin. And following God means showing our love for Him. Amen po ba? Amen. So, pangalawa po, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay may pagtitiwala. Ito po ay sinabi sa talatang 7 hanggang 8. So, sabi ni Isaac, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kahit nagpatuloy sila sa paglalakad. Ano po yung sinabi diyan? Anak, ang Diyos ang magbibigay niyan. Nag-instruct po ang Panginoon. Sinabi na po ni Lord doon, isama mo ang kaisa-isa, pinakamamahal mong anak na si Isaac. Hindi, sabi. At magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Napakalinaw ng instruction ni Lord na si Isaac yung ihahandog. Pero anong sagot ni Abraham dito? Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Mayroon siyang pagtitiwala, mayroon siyang tiwala sa Panginoon na he knows that God will provide. Alam niya na magpo-provide ang Panginoon. May nakita po ako sa Facebook. Alam kung karamihan po siguro sa atin nakita na yon. So sabi, you are riding the plane without knowing who the pilot is. Or let me rephrase that. You are riding the bus without knowing who the driver is. You are drinking medicines without knowing who made that. You are eating food in the restaurants without knowing who cooked that. What more in God, letting be the driver in your life? Who is the most trustworthy of all? Diba? Si Lord po yun Diba, nakasakay tayo sa bus, knowing kung sino yung nagdadrive. Di naman natin kilala. Ako, lagi po ako nagko-commute every week. Ngayong may pasok, tuwing may pasok. Nagbo-boarding house po ako sa Urdaneta. Doon po ako nag-aaral. Every week akong sumasakay ng bus. Every Monday o kaya Sunday and every Saturday or Friday. And, diba, grabe. Imagine, kung sa isang linggo, 2 beses, tapos sa isang buwan, ilang beses akong bumabiyahe sa isang taon. And purihin ng Panginoon kasi never ko pang na-experience yung kahit na minor accidents. Diba? And what more, kung si Lord yung magiging driver ng buhay natin. Si Lord yung magli-lead ng buhay natin. Ang pinag-uusapan po natin si Lord. The King of Kings. The Lord of Lords. The Most High. Siya po yung katiwa-tiwala sa lahat. Siya yung the most trustworthy of all. Paano pag siya po ang ating, inayaan natin na mag-guide sa atin, mag-lead ng buhay natin. Sabi po sa awit, Kabanatang 37, talatang 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. So, sinabi po dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Sa ibang version po, sinabi na, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong ginagawa, siya ang kilalanin mo at itutuwid niya ang iyong landas. Sabi dito, huwag kang umasa sa iyong karunungan. So, ito po, may share lang ako. May project po kami. Ang project po namin na binigay ng instructor namin to build a city. Ang gusto ng instructor namin, mala Singapore, mala Dubai,
Eh, ang nagawa ko, mala BGC lang. Ano yun? Sabi ko. So, kinakabahan ako kasi di ko alam kung ano yung grades na makukuha ko. So, nag-pray ako, Lord, kung ano yung hindi makita ng instructor ko sa Singapore, sa Dubai, ipakita mo, Lord, na may maganda rin naman sa BGC, sabi ko. So, praise God dahil kahit pa paano na itawid naman. So, yun. Sinabi rin po sa, yan. Eh, itong awit na to, yung ipagkitiwala. Yung binasa ko po pala kanina, nasa ano yon? Kawikaan. Sorry. 3:5-6. Yung magtiwala ka sa Panginoon ng buong, yung wag tayong umasa sa sarili nating karunungan. Yung sa awit, 37:5, ito, sinasabi dito na, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ito po, si King David, si Haring David ang sumulat nito. Alam naman po natin yung buhay ni David, no? Na ang daming pagsubok, ang daming niyang napagdaan ng pagsubok. Pero siya na mismo lang sabi, pagkatiwala mo sa Panginoon. Ano po? Testimony ang buhay ni David, ni King David. Wala siyang ginawa but to rely and trust God. Parang siya lang, Lord, gagawin ko ang lahat, pero ikaw nang bahala. Grabe yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya, at the end of the day, siya po ay naging hari. Diba? Totoo yung pangako ng Panginoon na magiging tanyag ka. Magiging tanyag ka. So, dito naman po sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. This is a song of trust, itong Isaiah 26:3. Na pinapakita dito na may kapayapaan sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, every time na yung wala kang kasiguraduhan, yung hindi mo alam, parang minsan kasi 'di ba? Parang may sarado ba? Hindi natin alam yung kahihinatnan ng isang bagay. And we are blessed na mayroon tayong Panginoon. At mayroon tayong Panginoon na siyang katiwa-tiwala, na pwede natin pagkatiwalaan at siya na ang gagawa ng lahat. So, purihin ang ating Panginoon So, yun. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay may pagtitiwala sa ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo magtiwala sa Kanya, to fully trust Him sa lahat ng ating ginagawa. So, sa pangatlo po, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay may pagkatakot. So, sabi po dito sa talata 9-12, pero babasahin ko lang po yung sa verse 12. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos. Ayan po ay ang salita ng Diyos Biblia. Si Abraham po ay isa siyang ehemplo. Ehemplo ng yung pagkatakot, yung pagtitiwala, yung pagsunod. Isa siyang ehemplo sa ating lahat. Na ina-acknowledge niya kasi si Lord na siya yung, tulad ng sinabi ko kanina, may lalang ng lahat. Na in the first place, wala tayong pagmamayari sa mundong to. Even yung clothes natin, lahat-lahat. Kaya ina-acknowledge niya yun. Alam niya na si Lord ang nagkaloob ng lahat ng yun. Kaya, nung hiningin ng Panginoon, ng ating Panginoon, ang buhay ni Isaac, Abraham is willing dahil may takot siya sa Diyos. At ito yung tunay na takot sa Diyos na hindi siya takot dahil may parusa, kundi ito yung takot dahil may respeto at may pagpapahalaga siya sa kalooban ng Panginoon. Ito rin yung takot na pumipigil sa atin para tayo'y magkasala. At ito rin yung takot na nagtutulak sa atin para sumunod sa kalooban ng ating Panginoon.
And mayroon lang din pong revelation na binigay ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na sabi na daig pa ng may takot sa Diyos ang taong may pinag-aralan. At alam niyo po ba na yung pagkatakot sa Diyos gives us wisdom? Sinabi po sa Awit 111, talatang 10, ang salita ng Diyos, Biblia. Ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagmumulan ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabuting pang-unawa. Purihin siya magpakailanman. Kasi, if we fear God, di ba, kukonsultahin natin si Lord sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga, yung kumbaga, kung ano bang dapat natin gawin. Yon. So, kukonsultahin natin siya. And ito yung nagbibigay sa atin ng wisdom kasi we rely on God. We rely kung, Lord, tama po ba to? Takot kasi tayong magkasala dahil may respeto tayo sa kalooban niya. So, Lord, tama po ba itong gagawin ko? Lord, tama po ba itong itatayo kong business? Lord, tama po ba na pupunta ako rito? Ano ba yung dapat kong gawin, Lord? And itong pagkatakot na to, ito yung nagbibigay sa atin ng karunungan. So, I believe na lahat ng nandito ay matatalino. Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay matatalino dahil tayo ay may pagkatakot sa Diyos. May takot tayo sa Diyos. So, sabi po sa Ecclesiastes 12, talatang 13, ito ang wakas ng lahat. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang tungkulin ng bawat tao. Ang pagkatakot din po sa Diyos ay isang tungkulin. Responsibilidad din po natin. Hindi lang dahil isa tayong mananampalataya, kundi dahil tayo ay kasi sabi dito, tungkulin ng bawat tao. Mananampalataya ka man o hindi, tungkulin mo na magkaroon ng takot sa ating Diyos. So, balikan po natin yung tatlo. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay may pagsunod, pagtitiwala, at pagkatakot. So, ang tatlong ito po yung tunay na pananampalataya sa Diyos. At sa susunod, sabi dito, ang pananampalatayang ito ay magbibigay ng, next slide please. So pag sinunod natin itong mga pananampalatayang ito ay magbibigay sa atin ng provision. Sabi po sa talatang 13 hanggang 14, balikan po muna natin yung pagpapakita ng pagtitiwala ni Abraham. Sabi niya, naghahanap si Isaac ng handog. Anong sabi ni Abraham? Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. At ano yung bunga nun? Yung pagtitiwala niya. Ano yung kinahinatnan ng pagtitiwala niya? Binigay ni Lord. Sabi po siya sa talatang 13 to 14. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Diba grabe? Yung pagtitiwala ni Abraham, nagbunga siya. Nagbigay ang Panginoon ng handog. Nag-provide po ang ating Panginoon. At pangalawa, ang pananampalatayang ito ay magbibigay ng pangakong pagpapala. Sabi sa talatang 15 hanggang 18, ito po yung nangako ang Panginoon. Diyan po sa verse 16, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh. Mismong pangalan ni Lord. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Purihin ang ating Panginoon dahil sabi rin po sa verse 17, pagpapalain kita. Nangako si Lord kay Abraham na pagpapalain siya.
pagpapalain, wait lang. Kaya pa, pagpapalain niya si Abraham. At alam niyo rin po ba, na sa pamamagitan nila ni Abraham, na-bless din po yung pamilya niya, yung salin lahi niya, kaapu-apuhan niya. Hanggang ngayon, dinanam, natatanggap nila yung mga pagpapalang yon. At yung pananampalatayang ito, yung pananampalatayang pinakita ni Abraham, yung pagsunod niya, yung pagtitiwala niya, yung pagkatakot niya sa Diyos, ito ay may epekto hindi lang sa kanyang pansarili, kundi pati rin sa future generations niya. Di ba sinabi nga po sa 18, sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking mga utos. Naging daluyan din po sila ng pagpapala sa iba. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang tunay na pananampalatayang ito ay siyang magliligtas po sa atin. Hindi lang po ito magbibigay ng pagpapala sa atin. Hindi lang ito magbibigay ng blessing sa atin. Ito rin po yung magliligtas sa atin at gagabay sa atin. Hindi lang po sa ating pansarili, kundi pati na rin po sa ating buong pamilya. So, yun po. Kaya, inanyayahan ko po kayo, everyone, na basahin po natin to. To conclude this message, so basahin po natin to lahat. If you obey God, favor will follow. If you trust God, peace will follow. If you fear God, wisdom will follow. If you do all this, the blessings will overflow and you will be unstoppable. Purihin po ang ating Panginoon. Nanyanyahan ko po si Pastor to lead us for the closing prayer. Purihin ng Diyos. Salamat, Pastora Arkitek Idita Rompo, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Ay mga kapatid, dahil sa iyo, special annual youth offering. Ginagawa ko ito taon-taon. Binibigyan ng mga kabataan ng pagkakataon na maglingkod sa church. Actually, akala ko ay mayroon na isang kabataan noon na nahalo. Kasi ang order talaga, lahat ng tatayo ay kabataan. At yung mga mag-special number ay kabataan. Kaso, walang nagtampurin na kabataan. Pero binibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan para magpagamit sa ating Panginoon. Salamat dahil may pastora tayo na kabataan na nakatayo. Kaya nagtiis talaga ako ng tiis kabataan. Kaya hindi ako nagparong para piling kabataan. Salamat Pastora Dita sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Ang pagpapala sa tunay na pananampalataya. Napakaganda yung tema. Kasi hindi lang pananampalataya, tunay na pananampalataya. At alam niyo mga kapatid na napakahalaga po yung tunay na pananampalataya. Hindi lang pumupunta tayo dito sa church, hindi lang sinasabi natin Kristiyano tayo. Ang tunay na pananampalataya mga kapatid ay makikita sa buhay natin. Like Abraham. Si Abraham, sinabihan ng Diyos, pero dahil meron siyang tunay na pananampalataya, sumunod po siya. Tunay na pagsunod. Nagtiwala siya. Tunay na pagtitiwala.
tunay na pagkatakot sa Diyos, nagawa niya lahat yun. At alam niyo mga kapatid, pag tunay tayong masunurin sa ating Panginoon, tunay yung pagtitiwala natin, at tunay po yung pagkatakot natin, God's provision will follow. Susunod. Kaya si Abraham, mga kapatid, pinagpala ng Panginoon. Hindi lang siya, kundi pati ang kanyang mga anak at mga apo-apuhan. Hallelujah. Lord, thank you so much. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ngayong umaga. Tinulungan mo kami, Panginoon, kung paano po kami magkaroon ng tunay na pananampalataya tulad ni Abraham. Sa pamamagitan ng tunay niyang pananampalataya, siya po ay sumunod sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Siya po ay nagtiwala sa iyo ng walang pag-aalinlangan. At nagkaroon po siya ng pagkatakot sa inyo with respect. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mensaheng ito, magkaroon po kami ng tunay na pananampalataya like Abraham. Alam namin, Panginoon, na kung magkaroon lang kami ng ganoong pananampalataya, your blessing will follow. Your provision will follow. Your protection will follow. Lord, tulungan mo kami. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisuko namin ang aming buhay. Tulad ng pagsuko ni Abraham, na walang mas mahalaga sa kanya kundi ikaw. Pinahalagahan ka niya kaysa kanyang anak. Pinahalagahan ka nung iwan niya ang harang kaysa kanyang anak. Pero lahat sumunod sa kanya dahil sa iyo. Kaya Lord, salamat po. Itanim mo sa aming puso't isipan. Itanim mo, Panginoon, sa aming puso ang iyong mga katuruan at panuntunan, mga utos, Panginoon. At tulungan mo po kami. Napasunod po ito, Panginoon. Marami kaming mga plano, ninanais, mga goals, Panginoon. Pero alam namin na kung kami ay tatalima sa inyo, all these things will follow. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord, itinataas ko sa iyo ang lahat ng mga kabataan. Tulungan mo sila, Panginoon, na maisuko nila completely ang kanilang buhay sa iyo upang gamitin mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kapag ibinigay namin sa inyo ang lahat, hindi po kami talo. Kundi panalo kami. Dahil ang tagumpay ay ipagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo ang kabataan ito na maging masunurin sa iyo, Panginoon. Ibigay nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Salamat. Maraming salamat. Kung paano mo pinagpala mga kabataan ito, Panginoon, ganoon din yung mga ama na narito. Lahat ng mga ama pagpalay mo, Panginoon. Lahat ng mga nanay pagpalay mo, Panginoon. Pagpalay mo ang lahat ng mga kabataan at mga bata. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa iyo ang request ng aming kapatid na si Brother Celso at Sister Cecilia Valerio.
yung hiling nila, Panginoon, na hustisya para sa kanilang anak, Panginoon, na si Irma. I-grant mo, Panginoon. Tugunin mo, Panginoon, ang kahilingan nila sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Lord, kalawala man ang kanilang anak, alam namin na may mga natitira pa. Alam namin, Panginoon, na hindi mo po sila mababayaan. Hawakan mo ang kanilang buhay. Hawakan mo ang kanilang kinabukasan, Panginoon. Lord, alam namin na nasa iyong kamay ang lahat. Alam namin, Panginoon, na hindi mo po sila mababayaan. Patatagin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Salamat. Maraming salamat po sa iyong gagawin. Lalabas po kami, Panginoon, sa templong ito na dala-dala namin ang pag-iingat mo, paggabay mo, pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, at ay magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid. Pagkalaan kayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat po sa napakagandang mensahe ngayon. Muli, ibalik po natin ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. At dahil po natin salamat sa natin. Hindi ko maunawaan yung dahilan kung bakit ako'y hindi mo pinalaga. Di ko kaya masipin, hindi ko kaya sapatin. Ang pag-ibig mo suma ay ibigay sa akin. Naiwan ko yung mga kabataan kasi nagpipicture daw ko.